Ayan na po, naka-live na po kami. Please, mag-voice over ka na. Hello, welcome. Wala akong masabi, so mahirap ako. Iba na lang. May mamang pogi naglalakad. Ang tangkad. Bakit tao? Baka Facebook live na ako. Makakilala sa akin. Naka-live na ako. Kahit naka-live na ako. Mag-disguise ka na talaga. Hello sa mga Siva peeps abroad. So maligayang pagdating sa Museo ni Emilio Aguinaldo. Ako po si Lay, ako ang museum guide ng Museo ni Emilio Aguinaldo. Mula po ako sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. So yung bahay po na papasukin natin, ito po yung bahay ng unang presidente para sa unang Republika ng Pilipinas, General Emilio Aguinaldo. Naglalagay ng kanilang mga farm produce, so nagsisilbi siyang kamalig, and then it also serves as a tool shed for the family. Tapos ito rin yung nagsisilbing garage for their carriages, and ito yung area ng paalagaan nila ng mga hayop, katulad ng mga manok at saka ng mga kabayo. So we have here naman po, this is the original sword of Aguirre. So si Aguirre po is isang Spanish general na natalo ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa Imus noong September 1896. And during the battle, nalaglag siya ni Aguirre and nakuha siya ni Emilio Aguinaldo. So mapapansin niyo dun sa dulo, may nakalagay siya, Plateria Kawit 1899. So mas kilala na po ngayon yung Plateria Kawit as Santis and Sons. Ay, Dyan sa oo, Bakas yeah. Kawit kami. Hindi, sisiw lang yan. Hanggang ngayon, dati siyang water well. So, kinonvert siya into a bomb shelter noong Second World War para magkaroon ng taguan yung pamilya in case bombahin ng kalaban yung bahay. So, pag sinilip mo siya sa dulo, meron siyang parang butas na sarado na siya ng hollow block. So, that is the one that's believed to be the tunnel that leads to the Church of Kawit 500 meters away. Yun nga lang, hindi natin siya napatunayan. Kasi, ano na siya, bagsak na yung lupa niya sa loob. So, sinara na lang din natin siya para na rin sa safety ng shrine. Here naman, this is a flag na pag-aari ni Aguinaldo, which he used as a display for his house. Although hindi ito yung original flag natin, but kaya natin siya din-display is para i-remind yung mga tao na si Aguinaldo yung nag-design ng ating flag. Ito TV ni na President Aguinaldo. LG unang labas. Pagka meron kang tibay shoes, it means that you're from a very wealthy family. So, namatay yung may-ari ng Antibay Factory 1960s. So, yun na rin yung last time na nagbumawa sila ng sapatos. Kay President Aguinaldo yan, ate. Yes, sa kanya po lahat yan. So, ito po yung ating camping set ni Aguinaldo. So, meron na po tayo Kailangan natin yan. aqua flask. Charot lang. So, meron siya yung water canister. So, yung kanyang camping set, ito yung gamit niya pag pumupunta siya sa iba-ibang lugar, especially nung naging trader siya. So, yung meron siyang upuan, meron siyang water canister, yung mga gamit niya parang pangkain, and then meron siyang legs on the sides, lalagay mo sa corners para maging table yung lalagyan niya. So, ito po yung mga samples ng weapons of war nila. So, these are called kampilan. So, kalimitan ginagamit po sila sa Visayas area. No? Tapos ito po ay Greece. So, ginagamit po ng mga Muslim. So, ito po yung kwarto ni Christina. So, she is the youngest daughter. She is child number 5. Yung lahat na nakikita niyo po dito na furniture ay original na furniture ng family ni Christina. Tapos sa left side, meron tayong pinto. So, dun sa pinto, pag binuksan niyo yan, CR siya. Pero sa right side niya, meron po siyang isang pintuan. Lalabas kayo niyan sa kanyang office, sa office ni General Aguinaldo sa living room. So, secret passage siya. So, ito yung kwarto ni Maria Aguinaldo Poblete. So, she is child number 4, pang-apat sa mga anak. So, she is the singer and the musician of the family. So,
kumakanta and tumutugtog ng piano. So yung mga recent photos natin na nandyan, yan po yung picture ng mga anak na lalaki ni Maria, kasama po yung kanilang mga asawa at mga anak. Oh. Meron na yung... So yan po yung current generation na. Yes, third generation already. So meron pa rin po tayong mga descendants na nagpupunta dito. So ito naman po, this is the room of Carmen Aguinaldo Melencio. So she is the eldest daughter. She is child number 2. And then si Carmen po, nag-aaral siya ng BS Education sa Andover, Massachusetts for her degree in education. Wow. Tapos si Carmen, doon niya nakilala sa US yung kanyang napangasawa na si Jose Melencio na naging former ambassador natin sa US at sa Japan. Tapos dito sa right side natin, ito po yung CR ng mga kapatid na babae. So sa CR, meron na po tayong toilet bowl. Sa side niyan, meron na siyang sarili niyang bidet. Tapos meron tayong bathtub, may shower. And mapapansin nyo, dalawa na yung gripo niya. Kasi meron na rin siyang hot and cold water. Wow! So yung mga tiles natin dito, tsaka yung mga fixtures, nabibili yan abroad sa Europe. So hindi siya nabibili local. So kaya nung araw, pag ganito na yung itsura ng CR mo, medyo may kaya ka na talaga sa buhay. Okay, Siba family, welcome po sa Balcon ng mga Kasalanan. So yung balconahe, this was actually christened by Aguinaldo. Kasi ito yung area kung saan sila madalas meeting ng mga kasama nila. Makasalanan Mga doon. kalaban niya sa politika, ito yung area kung saan nila Tapos, ito rin yung area kung saan yung mga anak ng babae, dito sila nililigawan. So, the hat rack also serves as a secret passageway going inside the Aguinaldo's bedroom. So, nabubuksan siya, parang pinto before, kaya lang nailed shut na siya ngayon. So, pag sinilip niyo sa likod nito, meron siya actually terrace, and then may pinto sa dulo, papasok dun sa kwarto niya. So, ito yung kwarto ni Aguinaldo. So, dun sa kwarto niya, marami tayong mga secret passages din dito. Lahat na lang Bakit may dress? Yung dress natin dito, this is the dress of Maria Agoncillo Aguinaldo, the second wife. The wife. of General Kala ko Aguinaldo. kay, So yung sa right side natin, meron tayong door dyan going outside the kitchen valley, kasi nasa labas ng kitchen. So parang lahat ng parte ng bahay, meron siyang connection sa kwarto niya. Oo. Kasi parang nung time na yon, ang nasa isip niya is safety ng kanyang family. So kaya pag tiningnan mo yung buong bahay, marami siyang mga secret passages palabas. So para kung magkaroon man ng emergency, madali niya maitakas yung pamilya niya. Worst comes to worst. Yeah. And then yung araw natin, yan yung araw na nasa flag natin. So mapapansin niyo sa gitna namin nakalagay, Agosto 30, 1896, Ley Marcial contra las Provincias de Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Manila, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. So ito yung 8 provinces na napasa ilalim sa martial law panahon ni Governor General. Bawat poste natin, you'll see meron tayong shells. So the shells represents the Philippines as the Pearl of the Orient. At naaangat po siya. What the? So yan yung isa din sa architecture ng bahay niya na siya yung nag-design. So gusto niya na magkaroon siya ng lalagyan para sa mga flower vases o kaya po tray ng tubig, pagkain for the guests. So pag wala na si guest, decoration na po siya ulit sa house. Very So, smart. tapos ito rin yung office niya, ang nagsisilbing music room. And Ay, ito sorry. yung radyo niya. So this is a 1930s radio na young boy, gawa po ng Philippo. Ano Yan pong sinasabi pinakikinggan ko. niya? Wow. Yan. So, uso na yung sa radio during that. Nagpo-voice over din po siya. Hindi natin masabi, malay mo naman. Actually, these are parang medyo later models na yun. So, meron pang ibang mga model ng radios na malalaki talaga. Today, to different parts of the country. Actually, through this river, pupuntahan na rin po natin ang Cavite City at saka po ang Corridor. Halika na, swimming na tayo. On the other side. Tara, marathon! May dala ba kayong swimsuit? Possible yung areas na yun. May dala ba kayong float? Pwede naman mag-float. Ang sinasabi ko sa iyo. Asa nga po tawag mo, Mayor? Group picture mo na.
Stop muna ako ng live. Bye ka muna. Hoy, sana all nandito.